like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Lumitaw ang apostol ni Arthur na si Gerslonger at sinabing mayroon siyang pangalan. Nagpalutang siya ng mga bato at sandata sa ere at inihagis ang mga ito sa kanila. Pagkakita sa mga dumarating na atake, hamarang si Selan sa harap ni Burnham at bumaon sa kanya ang espada. Ginamit ni Gerslonger ang kanyang tentacle para oblotin si Burnham sa leeg at isabit siya sa ere. Sinasabihan siyang tandaan ang kanyang pangalan at idinedeklara na isa siya sa 9 na apostol na ipinadala upang ipakalat ang mga turo ni Lord Arthur. Dumating sina Henry at Her Arian at sinabi ni Henry na siya ang ipinadala ni Arthur. Humarap si Gerslonger kay Henry at nagtanong kung sino sila. Napansin ni Her Arian si Selan na nakahigang patay. Ibinagsak ni Gerslonger si Burnham sa lupa at ipinakilala ang sarili kay Henry bilang si Gerslonger, isang apostol ng dakilang Lord Arthur. Tumalon siya kay Henry habang sinasabing ipakikita niya ang kapangyarihan ni Janus na ibinigay sa kanya ni Lord Arthur. Hinarang siya ni Henry gamit ang reverse gravity magic at ibinalibag siya sa kisame. Pagkatapos ay inihanda niya ang cult sword. Nagtanong si Gerslonger kung ano ang balak ni Henry na gawin sa kanya. Si Henry, sa galit, ay inilabas ang kanyang aura sa paligid ng espada at tinanong kung paano ito ng ahas na hamunin siya. Pagkatapos ay tinamaan niya ito ng kidlat, na nagdulot sa pagbagsak nito sa mismong lugar. Samantala, kalong ni Her Arian si Selan at umiiyak. Mukhang pinanghihinaan ng loob si Henry. Ipinatawag niya si Scar at hiniling na ipaliwanag ng eksakto kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Scar na isang hindi pa nangyayaring apocalyptic event ang nagaganap at 30% na lamang ng sangkatauhan ang natitira. Nagtanong si Henry kung ano ang ibig sabihin nito at humingi ng paliwanag. Ipinaliwanag ni Scar na ang 9 na apostol na binigyan ni Arthur ng banal na kapangyarihan ay kasalukuyang pumapatay ng mga tao sa buong kontinente at nagkakalat din sila ng isang lilang bulaklak na ang mga spore ay nakakahawa sa mga tao at ginagawa silang parang mga zombie. Idinagdag niya na maliban sa 30% ng sangkatauhan, ang lahat ay nahawahan na at naging mga bulag na tagasunod ni Arthur, at maging ang mga kaalyadong bansa ay nahawahan na rin. Kinwestiyon ni Henry ang pagbanggit sa mga banal na kapangyarihan, mga apostol, at mga mananampalataya, na sinasabing parang naging Diyos na si Arthur. Sumagot si Scar na kasalukuyang gumagamit si Arthur ng mga banal na kapangyarihan at mas mukha na itong Diyos kaysa sa tao. Tinanong niya si Henry kung ayos lang ba ito at pagkatapos ay umalis, sinasabing tutulong siyang muli kung kinakailangan. Lumapit si Henry kay Her Arian at humingi ng paumanhin sa pagbanggit nito habang mahirap ang sitwasyon, ngunit ipinaliwanag niya na dahil sa banal na kapangyarihan ni Arthur, karamihan sa mga tao ay namatay o naging mga zombie, na nag-iwan na lamang ng 30%. Sinabi niya na upang labanan si Arthur na gumagamit ng kapangyarihan ni Janus, kailangan din nila ng banal na kapangyarihan at nakiusap kay Her Arian na ipahiram sa kanya ang kapangyarihan ni Rao. Nang may luha sa kanyang mga mata, sumagot si Her Arian na ang mga pinili lamang ng Diyos at ang mga naniniwala sa Diyos ang maaaring magtaglay ng banal na kapangyarihan dahil iyon ang utos ng Diyos. Sa sobrang pag-aalala, hinablot ni Henry si Her Arian sa mga balikat at nagtanong kung mayroon pa silang ibang magagawa. Sumagot si Her Arian na mayroon pang ibang paraan, at iyon ay ang pagkuha ng isang divine item. Ipinaliwanag niya ang lihim ng hari na ipinasa sa mga hari ng Chotra, na sinasabing ang Zai, ang kuwebang pinagtatagwan nila noon, ay sa katunayan ay isang libingan kung saan namamahinga ang mga kaluluwa ng kanilang mga ninuno. Pagkatapos ay sinabi niya kay Burnham na makikipagkita sila sa mga ninuno doon upang hiramin ang divine item at inutusan si Henry na sumunod sa kanya ng malapit. Sa Chapricons ay, pumasok sila sa kuweba at naisip ni Henry na nauunawaan na niya kung bakit tinawag ang lugar na Cons ay dahil talagang kamukha ito ng mata ng tao. Ipinakita sa kanya ni Her Arian ang kanyang kwintas at ipinaliwanag na ang divine item na taglay niya ay ang Sigil of Ra at ito lamang ang tanging divine item na mayroon siya. Ibinigay niya kay Henry ang kwintas at sinabi sa kanya na hanggang sa matalo si Arthur, ipahihiram niya sa kanya ang divine item ng kanyang mga ninuno. Kinuha ni Henry ang kwintas at sinabing ibabalik niya ito anuman ang mangyari at hiniling kay Her Arian na ituro sa kanya ang iba pang mga divine item. Sumang-ayon si Her Arian, ipinatong ang kanyang kamay sa bato, at nag-cast ng mga spell.
Isang gintong liwanag ang nagsimulang lumitaw. Napalibutan siya ng mga magic circle at bumukas ang bato. Sinabi ni Har-Arian na dapat na silang pumasok. Pagpasok nila, nahulog si Henry sa isang malalim na lugar. Pagkaraan ng ilang oras, nakahiga siyang walang malay sa isang pulang carpet sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang magkamalay siya, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Har-Abala Khan na nakaupo sa trono. Mainit siyang tinanggap ni Hera at sinabing, kahit na ang lugar ay isang libingan, hindi naman ito hindi kasiya siya. Sinabi niya na bagamat siya ang dating hari ng Kshatriya, mayroon silang ugnayan ni Henry na higit pa sa politika. Naupo si Henry at pabilong sinabi na mukhang masyadong maayos ang itsura ni Har-Abala para sa isang patay na tao. Tumawa si Har-Abala at sinabi na bagamat gusto niyang ipaliwanag ang lahat at makipagbalitaan, ang mga buhay ay hindi dapat magtagal doon at sinabi niya na naparito si Henry para sa banal na kapangyarihan. Nagtaka si Henry kung paano ito nalaman ni Har-Abala. Lumapit si Har-Abala at ipinaliwanag na ang Konsay ay nakakakita sa bawat bahagi ng disyerto. Nakiusap si Henry na huwag basahin ang isip ng ibang tao ng ganoon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Har-Abala na gumamit si Arthur ng isang trick kay Selene at nakipag-ugnayan kay Janice. Napagtanto ni Henry na hindi niya inaasahan na makakakuha si Arthur ng kapangyarihan sa ganoong paraan. Sinabi ni Hera na si Henry ay mayroon na ring banal na kapangyarihan dahil muli siyang isinilang sa pamamagitan ng isang dayuhang kapangyarihan. Nagtaka si Henry kung tumutukoy ba ito sa black magic at nagtanong kung ibig bang sabihin nito ay mayroon siyang banal na kapangyarihan na katulad ng sa isang apostol. Kinumpirma ito ni Hera ngunit sinabing mas mahina si Henry kaysa kay Arthur. Naisip ni Henry na kahit may banal na kapangyarihan, hindi siya kapantay ni Arthur at nakiusap kay Har-Abala na ipahiram sa kanya ang maraming divine items hanggat maaari. Nagtanong si Har-Abala kung hinihiling ba ito ni Henry nang walang ibinibigay na kapalit. Nagkatinginan silang dalawa at tumawa si Har-Abala, sinasabing patay na siya pero ang itsura ni Henry ay parang papatayin siyang muli. Pagkatapos ay sinabi niya na alam niya kung ano ang gusto ni Janice. Nang magtanong si Henry kung ano ito, sumagot si Har-Abala na nais ni Janice na mag-incarnate sa mundo ng mga tao. Nagtaka si Henry kung bakit gugustuhin ng isang Diyos na bumaba sa mundo ng mga tao. Sinabi ni Har-Abala na ipahihiram niya kay Henry ang mga divine item. Ngunit kahit noon pa man, hindi magagawang talunin ni Henry si Arthur. Nagtanong si Henry kung ano ang ibig niyang sabihin, at sumagot si Har-Abala na kailangang makahanap ni Henry ng isa pang Diyos. Nagtanong si Henry kung ibig bang sabihin nito ay dapat siyang makahanap ng mas malakas na Diyos kaysa kay Janice na papaniwalaan at gagamitin ang kapangyarihan ng Diyos na iyon upang lumaban, idinagdag na naniniwala lamang siya sa magic at hindi alam ang gagawin. Sinabi ni Har-Abala na ang isang Diyos ay maaaring umiral kahit saan at sa lahat ng dako at palaging nakamasid. Habang naglalaho ang liwanag ng buwan, sinabi ni Har-Abala na tapos na ang kanilang oras. Nagtanong si Henry kung nasaan ang Diyos na iyon. Nagsimulang maglaho si Har-Abala, pinitik ang kanyang mga daliri, at sinabing kailangang mahanap ni Henry ang sagot sa kanyang sarili. Sinabihan niya si Henry na alagaan ang kanyang anak at tingnan ang kanyang bulsa paggising niya. Pagkaraan, nakahigang walang malay si Henry habang nakaupo si Har-Arian sa tabi niya. Nang magkamalay si Henry, naisip niya na hindi siya makapaniwala na pinalabas siya ni Har-Abala ng ganoon na lang. Sinabi ni Har-Arian na nang imulat niya ang kanyang mga mata, nandoon na siya at nagtanong kung nagtagumpay ba si Henry. Sinuri ni Henry ang kanyang bulsa at sinabing salamat kay Har-Arian, nagawa niyang hiramin ang mga divine item. Naramdaman din niya na may iba pang nasa loob ng kanyang bulsa at nakakita siya ng isang itlog. Nagtaka siya kung ibinigay ba ito sa kanya ni Har-Abala at kinwestiyon kung ito ba ay itlog ng manok. Nang magtanong si Har-Arian kung may problema ba, binaliwala ito ni Henry, tumayo at sinabing kailangan niyang maghanap ng isa pang Diyos. Ipinahayag niya na, dapat palakasin ni Har-Arian ang banal na kapangyarihan ni Ra bilang kinatawan ni Ra. Naisip ni Henry na upang magamit ang buong kapangyarihan ni Ra, kailangang maging anak ni Ra si Har-Arian, ang bagong espada ni Ra, at ang general ng disyerto. Sa Musho, sa meeting room ng Balkanes Mansion, tinipon ni Henry ang mga noble at ipinaliwanag ang kanyang natuklasan. Sinabi niya na ang Musho at Street Hall lamang, ang banal na lupain na pinamumunuan ng Papa,
ang nakaiwas sa mga atake ng mga apostol, habang ang lahat ng iba pang bansa ay bumagsak kay Arthur at sa kanyang mga apostol. Iniulat niya na 30% na lamang ng sangkatauhan ang natitira at ang iba ay alinman sa patay na o naging mga undead. Malungkot na sinabi ni Kington na siya na lamang ang tanging nakaligtas sa Highlander. Ipinahayag ni Henry na mula sa sandaling ito, ang Mushu ay magiging silungan para sa lahat ng mga nakaligtas at dapat nang magsimula ang mga paghahanda para sa susunod na atake ni Arthur. Ipinaliwanag niya na ang mga mensaheng iniwan ng mga apostol sa mga bangkay ay nagpapahiwatig na lilito si Arthur sa Lizard Hills pagkalipas ng isang buwan. Inanunsyo niya na aalis siya upang maghanap ng isang bagong Diyos na may kakayahang tapatan ang kapangyarihan ni Janus at inutusan ang lahat na maging handa habang wala siya. Bago umalis si Henry, nakiusap si Hector na makausap siya at humingi ng pabor. Napansin ni Henry ang armor ni Hector at nagtanong kung bakit niya ito suot gayong dati ay may sarili na siyang katawan. Ipinaliwanag ni Hector na ang bawat katawan na ginawa ni Henry para sa kanya ay nawasak sa kanyang mga pakikipaglaban sa mga apostol at ang kanyang mga atake ay hindi tumatagos sa kanila na parang hinihigop ng isang bagay. Nagtaka si Henry kung bakit ang kanyang sariling mga atake ay tumatagos sa mga apostol habang ang kay Hector ay hindi. Ipinaliwanag ni Hector na ang armor na lamang ang natitira sa kanya at kailangan niya ng bagong katawan upang makuha ang kanyang buong lakas. Nakiusap siya kay Henry na gawan siya ng panibago. Humarap si Henry kay Har-Arian at nagtanong kung mayroon bang solusyon. Humingi ng paumanhin si Har-Arian at sinabing wala, na nagpapaliwanag na nagawa lamang niyang likhain ang katawan ni Hector sa tulong ng banal na kapangyarihan ni Janus. Nagtanong si Hector kung ibig bang sabihin nito ay kailangan niyang suotin ang mabigat na armor magpakailanman. Tinanong ni Henry si Har-Arian kung mayroon pang ibang banal na kapangyarihan na maaaring makagawa ng parehong bagay, ngunit sinabi ni Har-Arian na hindi siya sigurado. Pagkatapos ay sinabi ni Henry kay Hector na habang naghahanap siya ng bagong Diyos, maghahanap din siya ng isang banal na kapangyarihan na may kakayahang bigyan siya ng bagong katawan. Nang marinig ito, sinabi ni Har-Arian na sasama siya kay Henry, ngunit tumanggi si Henry. Ipinaalala niya kay Har-Arian na sa loob ng isang buwan ay kailangan nitong maging espada ni Ra at ang general ng desyerto, pinapayuhan nitong manatili sa Mushu at magsanay sa ilalim ni Baold at Macdow. Pagkatapos ay binigyan ni Har-Arian si Henry ng isang timangan na tinatawag na Shula, na kilala rin bilang Raw Scale. Ipinaliwanag niya na isa itong item na ginagamit upang sukatin ang mga katangian ng banal na kapangyarihang taglay ng mga apostol. Kung ang kapangyarihan ng taglay nito ay nakahilig kay Ra, ang karayom ay tumuturo sa araw, at kung ito ay nakahilig kay Janus, tumuturo ito sa buwan. Tinanggap ni Henry ang timangan, nagpasalamat kay Har-Arian, at inanunsyong babalik siyang mas malakas. Pagkatapos ay nag-teleport siya palayo. Sa Street Hall, sa Grand Temple ng Banal na Lupain, nanalangin si Street Irene nang lumitaw si Henry. Matapos ang digmaan laban kay Arthur na natapos ng walang tagumpay, nagpa siya ang Street Paul na makiisa sa ibang mga bansa upang labanan siya. Hiniling ni Henry kay Irene na hawakan ang Shola sandali. Nang gawin niya ito, ang karayom ay tumuros sa araw. Sinabi ni Henry na kinukumpirma nito ang kanyang mga inaasahan dahil si Irene na sumasamba sa Diyosa ng pag-ibig at kapayapaan ay nagtataglay ng mga banal na katangian na katulad ni Ra. Nagtanong si Irene kung ano ang timangan at ipinaliwanag ni Henry ang layunin nito. Pagkatapos ay nagtanong siya kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kanyang mga kapangyarihan. Sinabi ni Henry sa kanya na ang karayom na tumuturo sa araw ay nangangahulugang ang kanyang alignment ay kay Ra. Masayang sinabi ni Irene na ang araw ay kumakatawan kay Ra habang ang buwan ay kumakatawan kay Janus. At kinumpirma ito ni Henry. Isang matandang lalaki ang lumapit at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Ross Bora, ang unang papa ng Street Hall. Magalang siyang binati ni Henry at kinilala ang kanyang reputasyon bilang ang tanging direktang disipulo ng dakilang wizard. Sa kanyang sarili, nagpa siya si Henry na subukan siya at inialok ang Shola sa papa, hinihiling na hawakan ito. Nang hawakan ito ni Bora, ang karayom ay tumuro sa buwan. Parehong nagulat sina Henry at Irene. Nagtanong si Bora kung ano ang ibig sabihin nito.
Magsisimula na sanang magpaliwanag si Irene, ngunit sumingit si Henry at mahinahong sinabi na ang ibig sabihin lamang nito ay mas malakas ang banal na kapangyarihan ng Papa sa gabi. Tumawa si Bora at sinabi na dapat siyang mag-alay ng mas maraming panalangin sa gabi. Pagkatapos ay sinabi ni Henry kay Irene na mayroon silang ibang mga bagay na dapat gawin at umalis kasama nito. Habang paalis sila, magalang silang nagpaalam ni Bora. Pagkaalis nila, bumulong siya na kahit ang dakilang wizard ay wala kumpara sa makapangyarihang Arthur. Ang kanyang mukha ay pumilipot sa isang demonyong anyo habang idinedeklara na ang mga hamak na tao ay hindi kailanman mauunawaan ang tunay na kapangyarihan ni Arthur.